Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Atong oras, untop alas 7. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao, at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio Online Streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga episode sa ato ang mga balita. Dinis ato ang tulumanon Bantay Balita ngayon. Kumusta ang tanan ining adlaw nga Miyerkules? Pizza J's nas buwan sa Hunyo. Sa gihapon kita nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw nagtanaw ni atong programa, anaunta sa kahimsog sa panglawas. Baday ko ninyo mga amigag, mga amigo atong ihatod diha kaninyo ang mga labing uwahing balita dinhi sa ato, mga balita sa kauluhan sa gawa sa nasod, mga balita sa sports, showbiz, ug sa labing uwahing kahimtang sa panahon. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kayo nga Lactopafi. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa nabantog na kaayong Inzumo. Atong sibiya inyuhang mabati pinaagi sa 95.3 One Heart Radio. Mabati ug makita usab tibuok kalibutan pinagi sa internet. Naka-live ang ato ang sibiya pinagi sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Karon sa uluhan sa atong mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines.
Sugbo posibleng maigo sa magnitude 7.2 nga linog. Lalaking miikyas sa checkpoint na tagak sa iyang motor. Financial assistance alang sa mga nasunugan sa Sitio Cruzan, Barangay Bulacau. Gipangapod-apod na. Mga nakala sa 7.8 magnitude nga linog ni saka pa ngadto sa kapin 30 ka mga tao. Sa kauluhan, imbestigahan sa DILG si Mayor Basti Duterte tungod sa sugo, paglabay og basura at tubangan sa opisina sa DNR sa gawas sa nasod. Prime Minister sa India ni padayag og pahasubo sa mga namatay sa linog sa Mindanao. Sa atong palahi nga balita, 11 milyon ka mga Pilipino ang nagantos kalisod sa kinabuhi. Sa showbiz, Coco Martin ug Julia Montes gidumog ang motorcade pag-promote sa ilang bag-ong teleserye nga Sigabu. Sa sports, Spurs nalangkat ang kadaugan batok sa Knicks sa Game 3 sa NBA Final. Mao kato ang headline. Bantay Balita ngayon. Headline. Detalye sa atong mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity na mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Atong oras alas 7:07 og karon sa detalye sa atong mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local news. Nagpabiling delikado ang Sugbo sa posibleng pag-igo sa usa ka kusog nga linog nga mosaka ngadtos magnitude 7.2. Kini ang gipahinumdum sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology on PHIVOLCS Visayas Cluster human sa nahitabong kusog nga linog sa Mindanao. Matod ni Engineer Robinson Giorgio, Director sa Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami, nga gipakita sa ilang mga pagtuon nga ang Central Cebu Fault ug uban pang mga fault system nga makapikto sa Sugbo posibleng makamugna og magnitude 7.2 hangtod 7.5 nga linog. Sa pagkakaroon giklaro sa nahisgutan nga ahensya nga way nakitang timailhan nga aduna nay umaabot nga dakong linog. Bisan pa man niini gipahimangnuan ang publiko magpabiling andam batok sa katalagman nga dala sa linog. Bantay Balita.
Gipamatud-an sa Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries o DVMF ang unang kaso sa human rabies sa syudad sa Sugbo. Matod ni DBMF Head Dr. Jessica Maribuhok, ang pasyente nga usa ka senior citizen napakan og hayop niadtong Oktubre tuig 2025 apan wa kini makareport sa insidente ug wala usab makapa-inject og anti-rabies vaccine. Namatay siya niadtong Pebrero ning tuiga. Base sa datos sa DVMF, nakarecord ang Cebu City og 32 ka kaso sa animal rabies niadtong tuig 2024 nga maong pinakataas nga natala sa syudad hangtod karong tuiga. Sa tuig 2025 adunay 31 ka kaso sa animal rabies ug usa kumpirmadong kaso sa human rabies. Sa unang unom ka buwan sa 2026, nakarecord na ang mga otoridad og 15 ka kaso sa mga animal rabies. Bantay Balita. Alas 7:09, minor de edad nasakpan nakuhaan og 510,000 na balor sa Shabu sa Barangay Guadalupe. Usa ka 17 anyos nga batanong lalaki ang gidala sa protective custody. Human na kumpiska ang gimanabana nga 510,000 nga kantidad sa gidudahang shabu atol sa buy-bust operation sa sitio Tabay, Barangay Guadalupe, Cebu City niadtong nakalabayng Domingo. Suma sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Central Visayas, ang kaso gitumong na sa Cebu City Social Welfare and Development Office samtang giandam na ang kaso batok sa minor de edad tungod sa gingong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Alas 7:10 sa kabuntag. Yan natagak sa motor kay miikyas sa checkpoint. Dakpan hinuon. Nasikop ang angka sa usa ka motor human nga natagak kini dihang misuway og ikyas sa checkpoint. Nagipahigayon sa kapulisan og nakuhaan kini og illegal nga armas. Hitabo ang maong pagpanakop dito sa Maydalan, Loriga, Barangay Loriga, San Miguel, Dakbayan sa Sugbo. Nailhan ang dinakpan nga si alias Joshua, 35 anyos, may trabaho og residente sa Barangay Dulho, Fatima. Suma sa taho sa Parian Police Station, usa ka motorsiklo nga dunay duha ka lalaki nga sakay ang nagbiyahe paingon sa maong dapit apan kalit kini nga ni U-turn paingon sa General Chavez Street, Barangay San Miguel dihang nakabantay nga dunay gipahigayon nga checkpoint. Tungod matud pa sa kalit nga pagliko sa driver, natagak ang angkas niini. Dihang nisibat ang driver samtang misuway sa bugdagan ng nag-angkres kon ARBs nagikan sa Sugbo ug Bohol din dulan sa 600 niini. Nagahanon ang nakabenepisyo sa maong programa og nakadawat og dugang farm machineries alang sa pagpalambo sa pagpanguma. Ang distribution pangunahan sa Department of Agrarian Reforms kundar gisaksihan usab ni Cebu Governor Pam Barriquatro uban ni Naga City Mayor Valdemar Chong ubang opisyal sa lokal nga kagamhanan sa Naga. Bantay Balita. Financial assistance alang sa mga nasunugan sa sitio Cruzan, Barangay Bulacau. Ipanghapod-apod na. Ipanghatag na ang financial assistance sa mga pamilya nga naapektuhan sa sunog dito sa may sitio Cruzan, Barangay Bulacau, Dakbayan sa Talisay. Matod ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas, kapadayon ng ilang inisyatiba ug pagtabang hangtod nga makabangon ang mga biktima sa maong insidente. Nagpasalamat sab ang administrasyon sa Talisay City sa nagkadayang opisina o ahensya nga mitabang sa paghatag og ayuda sa mga apektadong pamilya. Dugang panigulyas nga paspas ang pagresponde og epektibo ang koordinasyon sa Barangay Bulacau nga gipangluhan ni Barangay Captain Banjo Abastillas aron masiguro nga ang tanang apektadong pamilya maatiman ug mahatagan dayon og hustong tabang. Bantay Balita. Alas 7:14.
Mga relief goods gisakay sa helikopter human dili maagian ang kadalanan sa Sarangani. Gisakay og helikopter ang relief goods nga gipadala sa mga apektado nga magnitude 7.8 nga linog dito sa General Santos Sarangani. Human dili maagian ang mga kalsada padung sa maong dapit. Mukabat sa duha ka gatos ka family food packs kon PPF ang malampusong niabot gikan sa General Santos City ngadto sa drop-off area sa Glan Elementary School sa Naasoing Dapit. Ang operasyon gipanguluhan ni Assistant Regional Director for Operations Bonifacio Silma Jr. kauban ang Philippine Air Force. Gawas nini gipahibaw usab sa DSWD Region 12 na aduna pay umaabot nga dugang duha ka gatos ka mga food packs sa 100 ug 150 City ka mga tent. Bantay Balita. Gitayog og laing magnitude 5.0 nga linog ang Sarangani Island, Davao Occidental. Sinati isab ang maong pagtayog sa pipila ka mga lugar. Batyagan ang intensity 2 sa malapitan Sarangani, intensity 1 sa City of Digos ug Matanaw, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental. Matod sa Feebox nga aftershocks gihapon kini sa kitabong magnitude 7.8 offshore Sarangani earthquake. Alas City, Desisay. Bantay Balita. Lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Bohol muhatag usab og tabang alang sa naapektuhan sa linog sa Mindanao. Muhatag og tabang ang lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Bohol kadto sa mga naapektuhan sa linog nga miigo sa Mindanao kagahapong adlaw. Gikatakda nga mo deploy ang Bohol og duha ka search, rescue and retrieval teams ugmang adlaw sa Sarangani province ug sa General Santos City. Ang konseho sa Naasoing probinsya nagkasabot sab na muhatag sila og financial assistance alang sa mga naapektuhan sa maong kalamidad. 2 milyones ang ilang i-donate sa General Santos City, samtang 1.5 milyones alang sa Sarangani Province ug South Cotabato, pinaagi sa ilang Disaster Risk Reduction and Management Fund. Gawas ni ini, ulusad sab ang Bohol og relief drive aron makasuporta sa dugang panginhanglan sa mga nalinugan. Bantay Balita. DSWD mo abaga sa mga LGU nga labihang naapektuhan sa linog sa Mindanao. Ipasalig si DSWD Secretary Rex Gatchalian nga andam silang mutabang sa mga lokal nga kagamhanan aron matubag ang panginahanglanon sa mga pamilya nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Gipahibaw kini sa kalihim subay sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ihatod ang saktong mga suporta sa nagpadayong rescue operations og siguruhon usab ang pagpanghatag og mga family food packs ngadto sa mga apektado. Nangandam na usab ang kagamhanan alang sa recovery phase aron mas sayong maplanuhan ang rehabilitasyon tungod sa kahalapad sa danyos nga gibilin sa kalamidad tungod sa gihimong pagtinabangay sa nasudnong kagamhanan og mga LGU. Tinguha niini nga walay pamilyas Mindanao nga mabiyaan taliwa sa giatubang niining kalamidad. Bantay Balita. Philippine Coast Guard dipadala og 150 ka mga responders og SAR dogs dito sa General Santos City. Padala na sa Philippine Coast Guard kon PCG ang 150 ka mga responders ug dugang duha ka search and rescue dogs, SAR dogs ngadto sa General Santos City aron paspasan ang operasyon sa pagpangita og pagluwas sa mga nabiktima sa linog sa Mindanao. Tulo ka deployable response group, duha ka SAR dogs ang gideploy sa nahugno nga commercial nga buildings sa barangay Kalumpang aron mangita og posible pang mga survivor sa natanggong sa sulod. Samtang duha usab ka
Response Group ug ang Coast Guard High Speed Response Boat 037 ang gipadala sa barangay Bawing aron mangita sa duha ka tawo nga gireport nga na missing. Dayon ang Philippine Coast Guard sa paghatag og tabang ug nakigalayon sa ubang ahensya aron masiguro ang dali nga pagresponde sa mga komunidad nga naapektuhan sa naisgutang kalamidad. Bantay Balita. DOTR Secretary Banoy Lopez misusi na sa Jensan Airport. Misusi na ni Transportation Secretary Banoy Lopez ingon man ubang mga opisyal sa DOTR ang mga danyos nga naangkon sa General Santos International Airport migo ang magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani. Tungod sa maong danyos, pabiling sirado pa sa commercial flights ang maong tugpahanan, apan pabiling bukas sa gobyerno ang humanitarian flight aron masiguro ang padayong relief operations nga ipada sa apektadong mga lugar sa Mindanao gumikan sa maong linog. Bantay Balita. Sobra sa 60 ka mga flight apektado sa miigong kusog linog sa Sarangani. Niabot ngadto sa 63 ka mga flights ang apektado sa kusog nga linog sa Sarangani. Sigon sa Civil Aviation Authority of the Philippines (CONCAAP), ang maong gidaghanon apektado kini hangtod Hunyo 11 tuig 2026. Bantay Balita. Mga nakala sa 7.8 magnitude nga linog ni saka pa ngadto sa kapin 30 ka mga tawo. Dayong ni saka ang gidaghanon sa mga nakala sa miigo nga magnitude 7.8 nga linog didto sa Mindanao. Base sa wahing datos sa Office of Civil Defense, nagi ni spokesperson Juni Castillo, sobra 17,000 ka pamilya ug gibanabanang 77,000 ka tawo ang apektado sa maong linog sa Region 12. Samtang ana sa 37 ka individual ang namatay, 456 ang naangol ug aduna pay giingong 12 ka mga tawo nga missing hangtod karon. Kanayon si Castillo nga magpadayon gihapon ang search and rescue operation sa General Santos City. Samtang magpabiling problema ang way supply sa kuryente, tubig ug komunikasyon sa pipila ka mga apektadong lugar sa Mindanao gumikan sa maong linog. Banabana nga moabot sa dulan 979 milyones ka pesos ang nahimong danyo sa infrastruktura, samtang libuan ka mga balay ug eskwelahan ang nadaot usab tungod sa maong panghitabo. Bantay Balita. Alas 7:22 sa kabuntagon, maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw. Natividad Repolyo diha sa Barangay Kamputhaw. Kapin sa usa ka libo na ang aftershocks nga natala sa Phibox gikan sa 7.8 magnitude nga linog didto sa Mindanao. Isa ka pa ngadto sa 1055 ang gidaghanon sa mga aftershocks nga natala sa Phibox. Man gitayog og magnitude 7.8 nga linog ang Mindanao. Sa maong gidaghanon 301 niini ang na-identify ang location, samtang 21 niini ang nabatiyagan ang pagtayog. Sigon sa Phibox, moabot gihapon sa magnitude 1.3 ngadto sa magnitude 6.7 ang gikusgon sa mga aftershocks. Bantay Balita. Alas 7:23 sa kabuntagon, mudawat ta og report gikan sa tuang kauban sa gawas. Kaya sa kasuspek nga nipatay sa igsuon sa ihang kapuyo, sikop dito Dumaguete, Negros Oriental. Detalyes mo ang balita atong paminahon pinaagi sa tuang kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, so salamat lang kabantay Ram sa ato nga balita karong butaga. Sikop ang usa ka suspitsado human niya gipatay ang igsuon sa iyang kalibin partner sa barangay Kalindagan, Dumaguete City nga diskubrian nga alas 7:50 sa gabi ni atong Lunes, Hunyo 8, 2026. Agiila ang biktima nga si alias Ronnie, usa ka lalaki ug hamtong
nagpangidaron kinsa nakitaan o nga wala na kinabuhi sulod sa iyang Pinoy-anan nga adunay grabe nga samad sa ulo nga gituang napahamtang o gamit ang gahi nga butang. At tulo sa pagayon nga investigasyon, nailan ang suspitsado nga pangalang alias Job, usa ka 42 anyos lalaki o nagpuyo sa igsuon sa biktima. Nasikop siya sa usa ka hot pursuit operation nga gilusad sa Dumaguete City Police Station. Sumala pa sa kapulisan, nakita sa investigasyon nga adunay dili pagsinabtanay ang suspek ug ang biktima pipila ka semana so wala pa ang insidente nga gituang usa ka sa mga rason sa krimen. Sa pagkaron ana ang suspek sa kustodiya sa pulis samtang iandam na ang giproseso ang angay nga mga kasong kriminal batok kaniya. More ato nakalap nga balita karong butaga ka Bantay Ram sa Departamento Pasalamatan ang Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini inyong kabantay in action. Nanukan din sa probinsya sa Negros Oriental, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat Alan Rosete sa imong report. Naghatod sa atong oras alas 7:25. Ito ang naglangkob sa atong mga detalyeng lokal. Sa atong pagbalik, detalye sa mga balita sa kauluhan, balita sa gawa sa nasod, sa sports, sa showbiz, kuban pang mga balita. Ato sang paminahon kining pipila ka mga mahinungdanon. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, way gipiling edad. Tanan, mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lacto Puffy, isang Lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lacto Puffy araw-araw. Natural ang galing. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Atong oras alas 7:29. Bantay Balita.
Karon sa detalye sa atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon. National News. Presidente Bongbong Marcos nihimo og situation briefing kalabot sa danyos ug kahimtang sa mga naapektuhan sa linog dito sa Mindanao. Nihimo og situation briefing si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kalabot sa danyos ug kahimtang sa mga apektados magnitude 7.8 nga linog dito sa Mindanao. Lakip sa nihatag og update sila si DSWD Secretary Rex Gatchalian, DOST Secretary Renato Solidum Jr., Health Secretary Ted Herbosa, Office of Civil Defense Undersecretary Harold Cabreros, ingon man si General Santos City Mayor Lorely Pacquiao. Nausab sa Mindanao ang mga miyembros gabinete aron panguluhan ang pagtubag sa gobyerno ug siguraduhong mahatod dayon ang tabang sa mga napiktuhan sa maong kalamidad. Bantay Balita. Alas 7:30, Senate New Majority nag-awhag og hiniusang tabang alang sa Mindanao. Nag-awhag ang Senate New Majority sa tibuok Senado nga maghiusa sa pagtabang sa mga pamilya o komunidad dito sa Mindanao nga naapektuhan sa kusog kayo nga linog. Isip ilang personal nga kontribusyon andam nga idonar sa mga miyembro sa Senate New Majority ang kantidad sa usa ka buwan nilang sweldo aron masuportahan ang relief o rehabilitation sa mga apektadong lugar. Didapit usab nila ang mga senador sa minority nga moapil sa maong inisyatiba diin matud pa kini sa panahon alang sa Senado nga magpakita og panaghiusa ug kaluoy alang sa tanang Pilipino kinahanglan og tabang. Bantay Balita. Alas 7:31 sa Kabuntagon. Gitugot sa Catholic Bishops Conference of the Philippines ang ug mga diocese lukop nasod nga mohimo og second collection aron itabang sa mga biktima sa linog sa Mindanao. Ang presidente sa CBCP ni pa Archbishop Gilbert Garcera ni pagawas og suwat nga nag-awhag sa mga Katolikong magtutuo nga mosimba karong Domingo, Hunyo 14 nga muhalad og pag-ampo alang sa mga biktima sa linog. Otso ka mga bodyguards ni Zaldico nga nitestigo sa Senado. Mas angay nga tawgon nga 18 basureros matud pa ni Presidential Communications Secretary Yusek Castro. Mas pilion matud pa ni Palace Press Officer o PCO Undersecretary Claire Castro nga tawgon ang 18 basureros. Ang 18 ka mga ex-bodyguards ni kanhi Kongresista Zaldico kaysa ilang bigit sila sa Philippine Marines. Kini human nanawagan ng Armed Forces of the Philippines kon AFP na undangon na ang pagtawag sa maong grupo og ex-Marines human sila ipaabot sa ilang mga testimonya sa hearing sa Senado kalabot sa flood control scandal. Bantay Balita. Alas 7:33, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw, Garland Andales. Armed Forces of the Philippines na mahayag nga dili sila buta og dili pod amang pero magpabilin silang non-partisan. Ipamuong ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner Jr. nga dili buta o bungol ang militar sa mga nahitabo sa nasod at magpabiling hugot nga nagtuman sa ilang mandato o dili manghilabot sa politika. Matod ni Browner, nasayod ang Armed Forces of the Philippines sa mga panghitabo sa katilingban o sa gobyerno apan klaro nga dili
kabahin sa ilang katungdanan pagpaghilabot sa mga isyong politikal. Sa ihang pahayag gibalik sa Armed Forces of the Philippines ang ilang baruganan nga magpabiling profesional, non-partisan ug nakapokus sa pagtuman sa konstitusyon nga katungdanan. Bantay Balita. Walay suot nga mga uncle wage ang mga biktima. Walay nakitang ebidensya sa inisyal nga investigasyon ug sa mga pahayag sa mga saksi nga nagsulob og uncle wage ang mga namatay nga Ateneo students athlete nga sila si Rene Baterbunya o Divine Adili. Matod pa ni Aurora Provincial Director Police Colonel Percival Pinida. Nahitabo ang trahedya human nalumos ang duha atol sa usa ka team building didto sa Pakulaw, Aurora. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad samtang nagatigom pa sila og dugang ebidensya aron hingpit nga masayran og maklaro ang nahitabong insidente. Bantay Balita. Investigaron sa Department of Interior and Local Government si Mayor Basti Duterte sa Davao City tungod sa sugo niini nga paglabay og basura atubangan sa opisina sa DENR. Investigahan sa Department of Interior and Local Government si Davao City Mayor Sebastian Duterte kalabot sa iyang sugo nga ilabay ang basura atubangan sa opisina sa Department of Environment and Natural Resources. Matod ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, susihon ni Interior Secretary Junvic Rimulya kung adunay posibleng kapakyasan sa katungdanan o paglapas sa mga balaod pangkalikupan ang mayor uban pang mga lokal nga mga opisyal. Ang maong sugo gisundan sa problema sa pagkolekta sa basura human sa temporaryong pagsira sa New Carmen Sanitary Landfill sa syudad. Nagpahimang usab si Castro sa mga lokal nga opisyal nga unahon ang kaayuhan sa publiko sa pagpatuman sa ilahang responsibilidad. Bantay Balita. Nag-deploy ang Office of the Vice President og kalusugan food truck aron mahatag og init nga pagkaon sa mga frontliners nga nagtabang sa mga apektado sa kusog nga linog sa General Santos City. Ang maong inisyatiba kabahin sa suporta sa Office of the Vice President alang sa mga responder og relief workers nga nagpadayon nga nagserbisyo sa mga komunidad nga naapektuhan sa kalamidad. Alas 7:33, gibasura sa Office of the Ombudsman ang mga reklamong technical malversation, graft ug plunder batok kang Executive Secretary Ralph Recto ug kanhi PhilHealth President Emmanuel Ledesma tungod sa kakulangan sa prima facie evidence nga dunay kalabutan sa pagbalhin sa pondo sa PhilHealth ubos sa probisyon sa 2024 General Appropriations Act (GAA). Basura usab sa Ombudsman ang administrative complaint batok kang Recto nga grave misconduct tungod sa kakulangan gihapon sa ebidensya, samtang gibasura usab ang administrative complaint batok kang Ledesma tungod kay walay jurisdiksyon ang Ombudsman sa maong reklamo. Bantay Balita. Mga kongresista sa Agusan del Sur nangayo og investigasyon sa kamatayon sa duha ka students athlete. Nagduso og House Resolution number 1108 sila si Agusan del Sur, 2nd District Representative Edibong Plaza ug 1st District Representative Alfil Bascug aron mangayo og investigasyon sa kamatayon sa student athletes nga sila si Rene Baterbunya ug Divine Adili. Ang maong lakang gisundan sa makapasubong pagkalumos sa duha ka atleta atol sa team building
sa Ateneo de Manila University Men's Basketball Program dito sa Dipakulaw, Aurora. Tumong sa resolusyon nga masuta ang tinuod nga nahitabo. Masiguro ang hustisya ug accountability ug mapalig-on ang mga posisyon o polisiya sa kaluwasan, pagduma, emergency preparedness o parental informed consent sa mga sports program nga giapelan sa mga batanong atleta. Samtang giingon ni Rovelyn Baterbunya, inahan ni Rene Baterbunya nga wala sila mahatagi og igo nga impormasyon bahin sa kinaiya sa training activity. Mausab sa PNP Aurora, walay nakitang foul play sa inisyal nilang investigasyon. Bantay Balita. Alas 7:39. Work from home arrangement sa Senado karong Hunyo 10 ug 11. Nagpatuman si Senador Win Gatchalian og work from home arrangement alang sa tanang empleyado sa Senate Secretariat ug Senate proper karong Miyerkules ug Huwebes, Hunyo 10 ug 11. Kini human nakadawat og intelligence information gikan sa National Bureau of Investigation adunay posibleng hulga sa seguridad sa Senado. Gitakda na ang pre-trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Opisyal nang nadawat sa House Prosecution Panel ang Notice of Pre-Trial Conference gikan sa Senate Impeachment Court alang sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ikatakdang himuon ang pre-trial conference sa Huwebes, Hunyo 18, alas 9 sa buntag. House Prosecution Panel adunay hangtod Hunyo 15 aron isumiti ang ilang pre-trial brief sa impeachment court. Bantay Balita. Miolbo ang bag-ong bangayan sa social media human gitawag ni Senador Raffy Tulfo nga mga kargador ang retiradong sundao nga kabahin sa gitawag nga Brave 18. Kalabot sa ilang mga aligasyon sa gingong kickback scheme sa mga flood control project. Ang pahayag ni Tulfo nagtumong sa gingong papel sa pipila ka mga testigo sa pagpadala sa mga malita na dunay sulod nga kwarta nga nahimong sentro sa ilang testimonya tungkol sa gihimong pagdungog sa Senado. Isip tubag nagpagawas og maisugong mensahe si retired Major General Romeo Poki pinagi sa usa ka quote card nga gipaambit sa social media. Sa maong pahayag, iyang gipasabot nga mas dungganon pa ang usa ka kargador nga nagpanginabuhi pinaagi sa matinud-anong trabaho kaysa mga opisyal nga nagsulob og barong nga gitawag og honorable man giingong nalambigit sa pagwaldas pondo sa katawhan. Ang komento sa retiradong general paspas nga mikaylap online naghatag og nagkalain-laing reaksyon gikan sa mga netizen ilabi na taliwa sa nagpadayon nga kontrobersyal mahitungod sa mga aligasyon sa korupsyon sa flood control projects. Posibleng mag-lockdown ang Senado kung mapamatud-an nga adunay hulga sa seguridad. Suma kini ni Senador Tito Soto. Kini misunod sa pahayag ni National Bureau of Investigation Attorney Melvin Matibag nga posibleng adunay hulga sa kaluwasan sulod sa Senate premises. Una nang giingon ni Senador Win Gatchalian, makatigom siya sa Senate Executive Committee ingon man sa Sergeant at Arms kabahin ni ining maong balita. Bantay Balita. Matod sa political analyst nga si Chico, posibleng usbon ni Senate Minority Leader Joel Villanueva ang ihang politikal nga kampo sa susama sa nahitabo kang Senador Francis Chase Escudero. Gipahayag ni Chico nga ang duha ka senador nag-atubang karon pag
istorya may kalabutan sa ilang giingong pagkalambigit sa multi-billion pesong kontrobersiya sa mga proyekto sa flood control nga padayon pang gisusi sa Office of the Ombudsman. Base sa mga record, nahisgutan ang duha ka senador sa investigasyon nga naglangkob sa mga alegasyon sa dili husto nga komisyon o kickback nga may kalabutan sa mga proyekto sa flood control. Naapa sa inisyal nga yugto ang mga investigador sa pagtukod sa ilahang kaso. Si Escudero nahisakop kaniadto sa mga report nga nagdugtong kaniya sa giingong eskema uban kang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Samtang ang laing reklamo nga plunder batok kang Villanueva ihulagway nga hinug na o andam na alang sa posible nga pagsangat. Bantay Balita. Alas 7:44. O kato ang naglangkob sa ato ang mga balitang nasyonal. Sa atong pagbalik detalye sa mga balita sa gawa sa nasod, balita sa sports, showbiz o guban pang mga balita. Man lamang nining pipila ka mga mahinungdanon. I'm Jim. So I've been a Lacto Coffee user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So as you can all remember, natuling time grabe nahukdan gyud og palit og paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy isod og pangitang tambal. So I ended up deciding to try Lacto Coffee, and for the grace of God, narakarang gyud akong pamati ang Lacto Coffee. In fact, sa una sa magsipon ko upo ang ako yung pirming imnon is ka na mga synthetic na medicines, pero karon di na kong take na I've been taking Lacto Coffee every day. In a day makahurot ko og 90 ml tungod kay I will take Lacto Coffee right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kada human ako kaon, mag-take og 30 ml nga Lacto Coffee most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So, one of the benefits ko na pa ng Lacto Coffee is that mapafeel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magkalibanga ko. Like sa una, kalibanga is like in a day, makalibang ko, let's say 5, 6. Gabi dyan akong sakit sa tiyan karon dili na. Kalmada kong tiyan nga. Muna ko yung mga ubosipon, magi na kong pirming nun. Kanina lang yun akong misaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run. God bless. Bring health into your home. Lacto Coffee Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Coffee Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Coffee and bring health into your home. Bring health into your home. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Coffee, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Coffee Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Alas 7:48. Bantay Balita. O karon sa detalye sa ato mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Prime Minister sa India ni padayag og pahasubo sa mga namatay sa linog sa Mindanao. Nipabot na og pahasubo si Indian Prime Minister Narendra Modi ngadto sa mga nakalas og naapektuhan sa migo nga linog
dito sa Mindanao. Gipadayag sa maong leader ang kinasingkasing nining pahasubo sa mga nagbangutan nga pamilya. Ingon man nangaliya usab kini alang sa dinaliang pagkaayo sa mga naangol nga maigo sa katalagman. Ang maong gesture ni Moody pakita kiniisip ilang kahiusahan sa katawhang Pilipino. Bantay Balita. 11 milyon ka mga Pilipino ang nag-anto sa kalisod sa kinabuhi. Nagpabiling taas ang gidaghanon sa mga Pilipinong way trabaho, taliwa sa krisis sa ekonomiya bisan pa sa giingon sa gobyerno nga mikunhod kini kumpara niadtong Marso. Sa tinuod misaka ang ihap sa way trabaho niadtong Abril tuig 2026 kumpara sa Abril tuig 2025. Misaka usab ang gidaghanon sa mga underemployed o kadtong adunay trabaho apan nanginhanglan pa og dugang oras sa pagtrabaho, laing trabaho o mas taas nga sweldo aron makasabay sa pagsakas presyo sa mga palitunon. Hapit na kini moabot sa level nga nakita panahon sa lockdown tungod sa pandemya. Posible nga nagtipid ang mga ubang negosyo o gipakunhod ang oras sa trabaho sa ilang mga empleyado imbis nga tangtangon sila sa ilahang panarbaho. Bantay Balita. Gitubag ni Engineer Robinson Jorgo, Direktor sa DOST Feebox Visayas Cluster, ang mga pangutana bahin sa kaepektibo sa mga smartphone quake detector. Matod ni Jorgo, walay dakong kalahian ang accuracy sa smartphone detection kung itandi sa mga opisyal nga instrumento sa Feebox. Apan iyang gipasabot nga limitado ang dapit nga nahimutangang madetect o masubay sa mga smartphone applications kung itandi sa mas advanced ug lapad nga sistemang gigamit sa Feebox. Nakahiyagom og gagmay ngadto sa grabing mga kadaot ug danyos ang mga classroom sa managlahing rehiyon sa Mindanao human natayog ang kusog nga linog. Sa Situation Report number 5 nga gipagawa sa DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service. Nakatala sila og 199 ka classroom na totally damaged. 296 usab ang nakaangkon og major damage samtang 896 usab ang gikatahong minor damage. Samtang sa pikas bahin moabot ngadto sa 8,208 ka mga klase sa Mindanao ang pabiling suspendido tungod sa maong linog samtang 818 ka mga klase usab ang nibalik na. Viral karon sa social media ang scented spirals nga gibaligya sa luxury perfume brand na Diptyque tungod kay susama kini og porma sa katul o mosquito coil nga kasagarang gigamit sa Pilipinas. Ang matagsit sa citronella incense dunay unom ka scented coils ug usa ka stand. Ang presyo niini 45 euros o kapin kulang 3,196. Aduna usab sila green porcelain incense nga gibaligya sa kantidad nga 140 euros, 9,946. Alas 7:52, tawatag report gikan sa toang kauban. Ito ang alang sa toang showbiz news. Atong paminahon sa Bantay, Grace Bakiro. Coco Martin, Julia Montes, motorcade gidumog. Libuan ka fans sa nitapok sa Manila aron masaksihan ang motorcade nila Coco Martin ug Julia Montes alang sa ilang umaabot nga serye nga Sigabo. Ang dako nga suporta sa publiko nagtimaan sa television comeback sa sikat na Coco Jul tandem. Mato ni Coco Martin nga ang serye maghiusa sa aksyon,
drama, komedya o romansa sa pagsugod niini karong Hunyo 22, 2026. Sa laing bahin, Bini ug SB19 naglawig sa P-pop charts. Gidominar sa Bini ug SB19 ang listahan sa the highest charting P-pop songs on the Billboard Philippines charts. Nga baguhay lang gi-release nga nagpakita sa 25 kalabing taas nga naka-chart nga P-pop songs sa Billboard Philippines Hot 100, Top Philippine Songs o Billboard World Digital Song Sales Charts. Nakakuha og 11 ka entries ang Nation's girl group nga Bini, samtang nakapadagan og 12 ka entries ang SB19. Nalakip usab sa listahan sa popstar, royalty Sara Geronimo ug ang boy group nga Alamat. Para sa mga fans sa GMA ug Viva, kaning duha ka dagko nga mga kompanya minglusad sa GMV Studios. Naghiusa ang GMA Network o Viva Music Group sa pagporma sa GMV Studios, usa ka joint venture nga nagtumong sa pagpalikon pa sa nag-uswag nga industriya sa original Filipino music. Gipahigayon ang pinirmahay o kasabutan sa naging adlaw dito sa Viva Entertainment Headquarters. Gipaula usab sa GMV Studios ang mga artistang sakop niini nga gilangkuban nila Isabel Ortega, Princess Alia, Jeff Moses, Diana Ricafranca, Anthony Rosaldo o ang P-pop girl group nga Dolly Pop. Og mao kana ang ato mga showbiz balita karong adlaw. At ang mas daghan pang mas makalingaw nga showbiz news dinhi sa Bantay Balita ngayon. Ako ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Maquero. Mayong buntag. Back to you, Ramsa. Bantay Balita. Daghan kayong salamat, Grace Baquero, sa imuhang showbiz news. O karon arita sa ato ang balita sa paugnat sa kusog. Nalangkat sa San Antonio Spurs ang kadaugan batok sa New York Knicks human gipalukka pa ang maong team sa score nga 115 batok 111 tungkol kini sa Game 3 sa NBA Finals nga giduwa sa korte sa Knicks kagahapong adlaw. Tungod sa maong kadaugan 2-1 na ang standing sa NBA Finals. Diin duha na ang daog sa Knicks ug usa ang sa Spurs. Samtang ang gila nga most valuable player sa duha ka kupunan nga sila si Jalen Brunson o Victor Wembanyama himong lead players atol sa maong duwa human sila nakatala sa parehong 32 puntos. Ipaabot nga magbangga pag-usab ang Knicks ug Spurs karong Hunyo 11 alas 8 sa buntag oras Pilipinas alang sa Game 4 nga himuon pag-usab sa korte sa alas 7:56. Arita sa to ang kahimtang sa panahon. May matod pa El Nino official nang gideklarar sa Pag-asa. Opisyal nang gideklarar sa Pag-asa ang pagsugod sa El Nino sa nasod. Human moabot sa relative sea surface temperature sa tropical Pacific nga plus 0.05 degrees Celsius. Usa ka mahinungdanong timailhan sa maong climate phenomenon. Tumala sa State Weather Bureau, gilauman nga magpadayon ang El Nino hangtod unang bahin sa tuig 2027. Tungod niini, posibleng makasinati ang pipila ka mga lugar sa nasod ug ubos ug normal nga pag-ulan, dry spell, o bisan huwaw sa umaabot nga mga bulan. Gipahimangnuan sa Pag-asa ang publiko ug ang mga lokal nga paggamhanan nga mangandam sa posibleng epekto sa dugayng init ug uga nga panahon. Ang labing uwahing balita sa lakat sa panahon may hingpit nga nagtapos linyada sa ato ang mga balita. Ini sa atong tulumanon Bantay Balita ngayon na ining adlaw nga Miyerkules sa 10 buwan Hunyo tuig 2026. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang tigama sa nabantog na kaayo nga Lactopafi. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated. Ang tigama sa nabantog na kaayong Inzumo. Ang
Ato mga balita hinikay gikan sa tuang Lawak Balitaanan, nagi sa tuang Kauban Kabantay Fred Litihio. Atong pasalamatan ang mga kadagkuan, mga tagduma sa tuang partner station karong buntaga mga igsoon. 95.3 One Heart Radio. May pagpaminaw sa tanan natong mga listeners nagis 95.3. Atong technical partner diri sa tuang Masters Control, Kenon Sinisa. Magpasalamat usab tas kinatibuk ang Persas Bantay Radio Cebu na pinagyud sa management, pinanguluhan sa atuang CEO, Engineer Gigi Sanchez, inabaga ni Attorney Miko Sabaliera. At ang imusunod ang programang Newsline, uban ni Sir June Carillo. Kini na lang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinaagi sa pag-ingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.